Ang pandaigdigang paligsahan sa laban. Nasa pinakamainit na yugto na ngayon. Ang banyagang kalahok na si Alishanda, sunod-sunod na tinalo ang tatlong manlalaban ng Daksha. Nasa panganib na ang Daksha. Suntukin mo siya! Suntukin mo siya! Suntukin mo siya! Laban lang. Mukhang sa labanang ito ng Daksya at Dayuhan, talo tayo. Wala na talagang magagawa. Ang lakas ng banyagang ito, grabe. Sa katawan pa lang, hindi talaga tayo pantay. Meron pa bang ibang lalaban? Tumayo na. Tumayo na. Tumayo na, bilisan mo. Tumayo ka na. Kayong mga taga-Daksya, wala talagang panama. Kung ganon, hayaan niyo akong sumubok. Yifu, hindi ka pwedeng umakyat. Sheng Ye, ikaw ang presidente ng Fighting Association. Paano ka papayag? Sheng Ye, huwag mong subukan. Ako na ang lalaban. Walang panama ang mga lalaki. Babae, bakit ka umaakyat? Oo nga, bumaba ka na, bumaba ka. Huwag ka nang magpakahiya. Ang maskara na yan, parang nakita ko na dati. Pirmahan mo muna ang waiver. Hindi na kailangan. Hindi ko pipinsalain ang buhay niya. Minamaliit mo ba ako? Ay grabe, Ayos. nanalo talaga siya. Ay, naalala ko na. Siya ang number 1 sa Daksha Boxing Ranking. Kinikilala bilang diyosa ng laban, si Ching Shen. Ang lakas niya, parang imposible. Talagang top tier siya, number 1 sa ranking. Chiner, kung noon hindi nangyari ang tungkol sa paggamit ng enhancers, ngayon tiyak na ang taas din ng narating mo. Boss, may bagong balita na kami. Noong nakaraan, nilaglag lang pala si Miss. Ano? Boss, dagdagan niyo pa ng 2 order ng beef tripe. Salid lang. Yifu, saan po kayo pupunta? Sasamahan ko po kayo. Sheng Ye, kung may importanteng lakad kayo, kami, mga family head ng 3 pamilya, handa kaming tumulong ng todo. May kailangan ba akong i-report sa inyo? Ay, oo. Sheng Ye, siguro naghahanda na para magretiro. Ang negosyo ng Sheng at ang Fighting Association, ikaw, ang anak na ampon, ang magmamana. Pagdating ng panahon, Sana, Jin Ye, alagaan niyo kami. Lahat ng sa Sheng. Balang araw, ako rin ang mamumuno. Yung tunay niyang anak, dahil sa enhancer, napahiya ang pamilya Sheng. Ang tagal ng hintay ah. Sige, sabihin niyo lang ang mga gusto niyo. May isa pa dito. Lumayas, Boss, ilagay na sa mainit na pot. Hindi nyo ba naririnig? Yung order. Ayan na. Sabihin ko sa inyo, ang tatay ko, si Sheng Jinming, Jin Ye, pangatlo na sa boxing ranking. Ngayon, talagang magdiwang tayo. Kain lang ng kain. Uy, hindi ba't dating boxing queen ito? Ilang taon din nawala? Ganito ka na lang? Hindi na nagbebenta ng enhancers, nagluluto na ng hot pot ngayon. Boxing Queen, Enhancers, I. ikaw si Sheng Qin. Jin Xiao, ganun pala. Parehas silang under sa iisang master ng tatay mo. Tumahimik ka? Karapat-dapat ba siyang sumabay sa tatay ko? Matagal na siyang tinanggal sa pamilya Sheng. Tama si Jin Xiao. Shin Xiao. Hindi mo pa alam ha? Ang anak niya, si Sheng Miao Miao. Balita ko may leukemia, Konting araw na lang ang buhay. isang tadhana talaga yan. Buti nga, Jin Xiao.
Ang sakit ng anak niya. Leukemia talaga. Tama? Dahil sa chemotherapy, naputol na rin lahat ng buhok. Huwag niyo nang pag-usapan. Pati nanay niya. Sobrang dami ng enhancers na kinuha. Tiyak na hindi mamamatay ng tahimik. Pinagsasabi nyo, hindi gumamit ng enhancers ang nanay ko. Bakit? Ikaw, may sakit na bata? Gusto mo akong suntukin? Suntok na. Mas mabuti pa, mamatay ka na sa lalong madaling panahon. Buhay ka man. Sayang lang ang hangin. Mama, walang kwenta si Meow Meow, pero tiyak kong hindi ikaw yon. Never kang gumamit ng enhancers. Lumayas na kayo dito. Kung hindi, Kung hindi, ano? Nagbibigay ka ba ng banta? Ngayon ipapakita ko kung paano ko sisirain ito. Sirain niyo ang tindang ito! Meow Meow, lumabas ka muna. Kita niyo ba? Ang tindang ito. Gusto kong kumain. Kakain ako. Gusto kong sirain, sisirain ko. Ganyan ang ginagawa nyo. Wala na bang batas dito? Batas? Sa Yunzhou, ako ang batas. Maawa ka naman. May sumisira sa tindahan namin. Pwede mo kaming tulungan? Hello, pwede mo ba kaming tulungan? May nananakit sa mama ko. Ngayon lumuhod ka. Mag-bow ng 3 beses. Patawarin na kita. Umiisip ka pa. Bastos. Naglalakas loob ka pa. Bugbugin nyo. Jing, Xiao. Alis na tayo. Oo nga. Hindi tumutulak ang matino. Hintayin nyo. Alis na, alis na. Bulag na bata? Sinasabi ko sa iyo kung paano ko papahirapan ang mama mo. Kung ayaw mo na may mangyari sa kanya, bukas pumunta ka sa Jintao Boxing Gym. Kung hindi, ihanda mo na lang ang funeral niya. Ano nangyari kay Meow Meow? Ah, Ma, ayos lang ako. Medyo pagod lang ako. ako na dito. Umakyat ka na at magpahinga. Si. Mama, hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Meow Meow, tingnan mo, may regalo akong binili para sa iyo. Maligayang kaarawan. Ang birthday wish ko ngayong taon, sana makahanap ako ng ebidensya para mapatunayan na walang kasalanan si Mama. Naniniwala ako kay Mama siguradong hindi siya gumamit ng pampasigla. Ang tinatawagan ninyong numero ay hindi pa kasalukuyang masagot. Sino ba naman ang ayaw ipakita ang totoong sarili? Pero bago malinaw ang lahat, tungkol doon sa nangyari noon. Hindi talaga ako pwedeng magpadalos-dalos. Uy, wag kang puro depensa lang. Lumaban ka, tumayo ka. Tingnan mo, haha. Ayan na ako. Pwede mo na bang palayain si Mama ngayon?
Haha, ang saya ng iniisip mo. Gusto mong pakawalan ko yung babaeng yon? Kahit kailan, hindi pwede. Pero sabi mo kasi noon, pumunta lang ako dito sa gym. Ay. Ayun, ano? Wala naman akong pangakong ganyan sa iyo. Pero sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ha ha ha. Isuot mo ang gloves. Samahan mo ako sa ring, maglaban tayo. Kapag ginawa mo, palalayain ko ang nanay mo. Isa lang ang pagkakataon. Dapat pag-isipan mo muna bago sumagot. Ha ha ha. Maliit na bata. Sinasabi ko, umalis ka na rito habang maaga. Isang suntok lang ni Jin Xiao, patay ka agad. Walang silbi kahit tumakbo ka. Pinakamalala, uuwi ka lang para mamatay kasama ang nanay mo. Mama, ngayong pagkakataon, ako ang magpoprotekta sa iyo, Mama. Ako ang lalaban sa iyo. Ako ang lalaban sa iyo. Pirmahan mo ang kasunduan na. 2. Sa ring, bahala na kayo kung gaano nyo gustong mag-away. Handa ka na ba? Simulan na. Hindi na ako makapaghintay. Gustong-gusto ko nang magsaya. Jin Xiao, huwag mong patayin siyan, ha? Ha 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 ha. Galing nung suntok ha. Ang lakas talaga ng suntok ni Jin Xiao. Yang isang suntok na yan ni Jin Xiao, 20 taon ng ensayo yan. Walang makakatagal diyan. Ha ha ha. Ayos. Tingnan nyo lahat. May pakulo ako ngayon. Hindi pa talaga alam ng batang to na mamamatay na pala siya. Isang suntok lang ni Jin Xiao. Kung hindi siya mamatay, siguradong may kapansanan. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ang lupit mo, Jin Xiao. Astig talaga si Jin Xiao. Ha 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 ha. Anong nangyayari? Bakit hindi ako mapalagay? Si. Batang salbahe. Isa kang mahina at sakitin. May lakas kang lumaban sa akin? Ha ha. Kung anak ka man ng kampyon, ganyan lang pala. Siguradong gumamit ng pampalakas ang nanay mo. Ha ha ha. Sa susunod, nanay mo na ang susunod. Alam mo ba? Tumigil ka. Hindi pa ako talo. Walang pwedeng humawak sa nanay ko. Batang salbahe. Ang tapang pa rin ng bibig mo. Ngayon, kaya kitang mapaamin. Grabe, parang ipis na hindi mapatay. Hindi ako maniniwalang matatalo kita ngayon. Hindi pa ako natatalo. Bawal mong saktan ng nanay ko. Mamatay ka na. Uy, ha 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 ha. Peke pala ang buhok. Ay, grabe. Ang astig naman ang itsura ng buhok mo. Wig pala yan. Galing ka lang ba sa chemotherapy? Umuwi ka na sa ospital mo. Isang mahina at sakiting bata. May lakas bang lumaban kay Jin Xiao? Nagpapakamatay ka lang. Ha 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 ha. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Ha ha ha. Maganda din pala ang pagkagupit ng buhok mo. Gusto mo to? Ano? Ibalik mo sa akin.
Tumayo ka ng maayos. Ay, hahaha. Ganyan ba talaga yung anak ng kampyon? Oh, Jen Xiao. Itong buhok mo, baka kailangan gupitan ng konti. Tama? Tama? Wag! Huwag mong galawin. Naku, sorry, parang nasira ko ata. Wag na natin kunin. Sige na. Itong buhok mo, ako na mag-aayos. Jin Xiao, ang galing mo, Jin Xiao. Uy, ang ganda mo na ngayon, oh. Halika nga, tignan ko ng mabuti. Mamatay ka na. Anong sabi mo? Nurse, alam niyo po ba kung nasaan si Sheng Miao Miao? Anong kwarto siya? Salamat po. Miao Miao. Miao Miao, anong nangyari sa iyo? Miao Miao. Ako to, ang mama mo. Miao Miao, imulat mo ang mga mata mo. Kausapin mo si mama. Miao Miao, bumangon ka na. Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyente? Ako po ang mama niya. Dok, ano pong nangyari sa anak ko? Ang ulo ng pasyente. Nagkaroon ng malubhang trauma mula sa lakas ng tama. Lubos na siyang nawalan ng malay. Pati kilos hindi na niya nagagawa. Ibig sabihin, ang tawag natin dito ay vegetative state. Pasok ka. Kayo pong kamag-anak, pakiusap, huwag masyadong magpakita ng emosyon. Baka makaapekto sa pahinga ng pasyente. Lumabas muna tayo. Miao Miao, magpahinga ka muna ng mabuti. Hintayin mo si mama ha. Uy, di ba yan yung kalbo sa video? Grabe, may sakit na nga, pumapatol pa sa away. Parang gusto niya na lang mamatay. Tama, karapat-dapat lang sa kanya. Walang takot sa kamatayan. Nakikipagbasagan ng mukha kahit sobrang hina. Miao Miao. Huwag kang gagalaw. Itigil nyo. Tumigil kayong lahat. Mas gumanda siya ngayon ha. Liu Chuang. Tulungan mo akong alamin. Sino talaga ang nanakit kay Miao Miao ng ganito? Master, nalaman na po namin. Anak niyo pong kapatid sa turo, Sheng Jintao. Siya po mismo. Siya rin po yung nanggulo dito sa shop niyo dati. Siya ang nagplano. Pumayag si Miao Miao sumabak sa laban sa ring. Hindi lang niya sinaktan si Miao Miao, pero kinuhanan pa niya ng video nung natanggal ang wig ni Miao Miao. Ipinost pa online. Binintangan si Miao Miao na nagpunta doon para manggulo. Dahil doon, nagkaroon ng matinding online na pambabastos kay Miao Miao. At sinasabi rin nila na lagi nilang ginagamit ang pananakot laban sa iyo
para pilitin si Meow Meow pumasok sa ring. Kaya nga, Kaya nga, si Meow Meow lang ang nagtangkang protektahan ako. Kaya siya nasaktan ng ganito. Sheng Jintao. Nasaan siya? nasa gym siya ngayon. Basta sabihin mo lang, agad ko siyang haharapin. Itong bagay na to. Gusto kong ako mismo ang mag-asikaso. Opo, Meow Meow. Pangako ni Mama, yung nanakit sa'yo. Magbabayad siya ng 100 beses ng sobra pa. Sir, nahanap na namin ang kinaroroonan ni Jin Xiaojie. Pero, Pero ano? yung anak ni Jin Xiaojie, binugbog at naospital ng malubha, naging parang halaman na raw. Ano? Bakit naging ganito? Bakit naging ganito? Saan na si Kinner ngayon? Nagpunta ng mag-isa si Jin Xiaojie sa Jintao Gym para yata sa anak niya. Gusto niyang ipaglaban ang hustisya. Naku, delikado si Kinner. Ihanda agad ang sasakyan. Pupunta tayo sa Jintao Gym. Gay. Opo, Kinner, kasalanan lahat ito ni Papa. yung matamlay na yon, binugbog mo ng grabe. Sayang lang yung huling sipa mo. Medyo kinulang. Narinig ko, grabe raw, ang tinamo nung babae. Mamaya bigyan na lang sila ng pera. Pakita natin na may puso pa rin ang gym natin. Tama, di ba? Mabait ka talaga, Jin Xiao. Sandali lang. Dito yan. Sa Jintao Gym. Bawal pumasok ang hindi miyembro. Sheng Jintao. Lumabas ka dyan. Dalawang inutil. Ano pang hinihintay nyo? Lumayas kayo. Nagbebenta ng hot pot? Dapat nasa ospital ka ngayon at binabantayan ng anak mong mahalaga, di ba? Feeling ko, gusto mo talagang balikan ang lumang trabaho mo, magbenta ng pampatibay dito sa gym namin, no? Tama. Dito ka para humingi ng pambayad medikal, no? Pwede ko naman sana kayong bigyan, pero sinira mo ngayon ang pangalan ng Jintao Gym. Binasag mo rin ang mukha ng Jin Xiao. Hindi ko papalagpasin to? May batas ang bansa. At may prinsipyo sa mundo ng martial arts. Ako, nandito para ipaglaban si Meow Meow. Pwe, tumigil ka na nga sa drama mong yan. Gusto mo akong paalisin, no? Ngayon, nandito ka na sa teritoryo ko. Lahat ng tao rito, mga kilalang mandirigma ng Daksha to. Hindi na kita aatrasan kahit kailan. Mga walang kwentang basurang iyan. Tumatawag naman dirigma kuno. Wala kayong alam, babae pa talaga. Ngayon, tuturuan kita kung paano ang tunay na hustisya. Hustisya? Ikaw ang nagsasabi kung ano ang hustisya? Sa martial arts, bawal manakit ng walang dahilan. Bawal sirain ang kinabukasan ng iba. Yan ang hustisya. Napaka-ignorante mo. Ako ang magpapakita sa iyo ng hustisya. Hustisya ay lakas. Hustisya ay yung pinakamalalakas na fighter. Ngayon, babanatan kita. Parang dudurugin lang na langgam. Jin Xiao. Huwag mo nang patulan yung babae. Pinalayas mo lang yung bata kanina. Ayan na naman yung matanda. Mamaya, ipagpag mo na lang siya. Tapos, bahala na silang magkitang mag-ina sa ospital. Yung anak mo dito sa ring, hindi sumuko kahit ilang beses. Hindi niya inaamin na gumamit kayo ng pampatibay. Pero wag kang mag-alala. Gagawin ko ring parang halaman niyang katawan mo.
Tatakbo ka ha? Ayun, natakot ka na. Balik ka na lang. Alagaan mo na lang yung anak mong planta. Sugod. Imposible. Ngayon, ipakikita ko sa'yo ang rango 27 sa fighters list kung gaano siya kalakas. Sugod. Kayo, mga nagpapalakas sa masasama. Karapat-dapat kayong bugbugin. Reyes. Kayo, mga nagpapalakas sa masasama. Karapat-dapat kayong bugbugin. Layas. Ikaw naman ang kasunod. Wag kang lumapit. Ngayon mo lang naramdaman ang takot huli na. Hindi ka makakatakas. Andyan na tatay ko, papunta na. Hindi mo siya maiintay dumating. Ang lakas naman ng loob mo. Kung si Meow Meow lang, sparring lang sana, pero nakita ko na ang sugat. Huwag mong akalain na hindi ko alam. Ang mga ginamit mo, Anong gusto mo? Pera ba ang habol mo? sabi ko na, hustisya lang ang gusto ko. Dahil hindi mo binigay, akin na lang kukunin. Pwede pong magtanong, kayo po ba ay kamag-anak ni Sheng Miao Miao? Nagkaroon ng malakas na pagbabago sa vital signs ng pasyente. Pwedeng lumala pa ang sitwasyon. Kailangan niyong pumunta agad sa ospital. Agad akong pupunta. Yung natirang hustisya, babalikan ko yan agad. Tumigil ka diyan. Bilisan mo. Mas bilisan mo pa. Hindi na kaya ng amo natin. Di mo ba alam matagal nang seloso si Ming Er kay Kiner? Tapos hindi na rin nag-ensayo ng matagal si Kiner? Kapag nalate tayo, baka mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Opo. Bilisan pa natin. Tumigil ka diyan. Si May, hindi ko akalaing kahit ang daming taon na ang lumipas, ganyan ka pa rin katapang. Pero ngayon, hindi ka na talaga ang dalagang anak ng Sheng family. Tapos na ang round. Sige, sa susunod, wag mong pagbibigyan ha. Si May, sobrang lupit mo na talaga. Ang manlalarong si Sheng Qin na huling, gumamit ng pampatibay, tinanggalan ng karapatang maging kampiyon, bawal sumali sa laban ng 10 taon. Tungkol naman sa paggamit mo ng pampatibay, may gusto ka bang ipaliwanag? Ilang beses mo na akong pinigilan. Ikaw ang nag-utos sa kanya, di ba? Si May, mas mataas yata tingin mo sa sarili mo. Ngayon, isa ka na lang na babaeng nasa gitna ng edad na nagbebenta ng hot pot. Samantalang ako ang pangatlo sa ranking. Sa Daxia Fist Ranking, ako ang presidente ng Asosasyon ng Pakikipaglaban. Ampon ako ni Sheng Hong. At magiging tagapamahala ng pamilya Sheng sa hinaharap. Tanungin lang kita, nagpapahalaga ba ang isang elepante sa langgam na inaapakan nito? Ikaw nga itong hindi dapat nakikialam sa laban ng mga mas bata. Ibig mong sabihin, balak mong harangin ako ngayon? Tama.
Ikaw ang huhulihin ko ngayon. Akala mo ba? Ikaw pa rin ang dati mong ikaw? Tingnan natin kung kaya mo talaga akong pigilan. Ikaw na mabahong tindera ng hot pot, ang yabang mo ah. Tatay ko ang susunod na hari ng pakikipaglaban at tagapagmana ng pamilya Sheng. Kung ikaw ang kalaban, madali lang kitang tapusin. Kung hindi lang ako pinagtaksilan ng mga traidor, paano naman siya magkakaroon ng ganong katayuan ngayon? Pero kahit pa ngayong araw na ito, hindi mo pa rin ako mapipigilan. Shengkin, mukhang gusto mong sabihin na ang negosyo at yaman ng pamilya Sheng dapat ay sa'yo talaga, di ba? Siguro sa paningin mo, puro yun lang ang mahalaga. Ikaw? Siya. Ikaw na mismo ang nagtulak sa akin dito. Ngayon titingnan natin kung kaya nga ba kitang pigilan. Ang galing talaga ng diskarte ni Jinye. Wala pang kahirap-hirap, nakuha ng matindi ang babaeng yan. Tignan natin kung mas mabilis ang suntok mo o ang baril. Galit ng isang simpleng tao, yan lang naman ang kaya niyong gawin. Bilisan mo? Chiner, hindi na kita hahayaang masaktan pa ulit ng iba, anak. Kita mo? Ito ang tinatawag na kapangyarihan, katayuan. Ang apat na pamilya nandito, sapat para mapatumba ang buong mundo ng laban dito sa Daxia. Ngayon, isa na lang ang makakapagligtas sa iyo. At yon ay ang kasalukuyang presidente ng Fight Association, ang pinuno ng pamilya Sheng, ang itinuturing kong ama, at siya ring tatay mo, si Sheng Hong. Kaso nga lang, matagal ka nang pinalayas sa pamilya Sheng. Ngayon, parang asukang. Walang tirahan at pagala-gala na lang, pati ang pinakamahal mong anak na babae. Hindi ko rin palalagpasin. Subukan mo lang. Bakit? Natatakot ako. Ano bang hindi ko kayang gawin? Anong magagawa mo sa akin, ha? Sige, subukan mo. Siya. Ibibigay ko na sa'yo ang gusto mo. Tingnan ko nga kung sino sa inyo ang mangangahas gumalaw sa akin. Ako ang anak ni Sheng Hong. Ama, Paggalang sa ama. Paggalang kay Sheng Ye. Ama, ang laki naman ng abala mo dito. Bakit hindi ka nagsabi agad para nasalubong kita sa labas? Kung sinabi ko agad, makakakita ba ako ng ganito kagandang eksena? Sheng Ye. Hindi niyo po alam, ang babaeng yan, hindi lang basta pumunta dito para gumawa ng gulo. Sinira pa niya ang karatula ng gym ni Xiao Jin, may nasaktan pa. Parang binastos ang pamilya Sheng. Dapat lang parusahan ng mabigat. Tinuturuan mo ba akong magdesisyon? Sheng Ye. Hindi po. Ama, yung pagkasira ng gym maliit na bagay lang, pero ang kahihiyan ng pamilya Sheng malaki na. Pakilinaw ni Sheng Ye. Akala mo dahil nandito na si matanda, makakaligtas ka na? Ngayon, hindi pa rin kita pababayaan na basta makalabas dito. Ibig sabihin, lahat kayo ay sang-ayon na parusahan siya ng mabigat. Dapat parusahan ng mabigat para matuto ang lahat. Dapat parusahan ng mabigat para matuto ang lahat. Sheng Chin, kung luhod ka ngayon, baka maipakiusap pa kita. Lolo, isa lang naman siyang aso na puro kagat. Ama, anong ginagawa ninyo? Hindi ko kailangang turuan niyo ako kung paano magdesisyon. Lao Kao, Nandito po.
ibigay mo na yung mga dokumento. Ito ang mga statement ng staff sa logistics, cleaning, at security noong araw ng laban. Aminado silang pare-parehong inutusan sila ng misteryosong tao na iwan si Miss Chin sa preparation room at pinapatay pa ang mga CCTV. Kahit hindi man ito, sapat na ebidensya, pero nakikita na natin na noon, ang anak kong si Sheng Chin ay pinalabas na may kasalanan, pero totoo, may nag-frame up sa kanya. Ama, kulang din po itong mga ebidensya para dalhin sa organizing committee ng laban. Mabago pa kaya ang naging desisyon noon? Para sa akin, si Sheng Hong, sapat na ito. Sa puso ko, walang kasalanan si Chiner. Pero Tama na. At tandaan nyo ito lahat. Sino mang gumalaw kina Chiner o kay Meow Meow, kahit hibla ng buhok, huwag nyo akong sisihin kung magiging malupit ako. naiintindihan po. Sheng Ye. Kiner. 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 Mukhang ibibigay pa rin ng matanda ang lahat kay Chiner. Hindi pwede. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag. Kiner. 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 Nagpadala na ako ng pinakamagaling na doktor para gamutin si Meow Meow. Para sa susunod pang gamutan, sana ay pumayag kang dalhin pabalik sa bahay si Meow Meow. Bahay. Kanino bahay? Sa siyang ba yan? Hindi naman yon bahay ko. Lalo hindi bahay ni Meow Meow. Miss, sa totoo lang, ang matanda sa lahat ng taon, lagi siyang Laukaw. Kiner. Naiintindihan ko kung ayaw mong umuwi. Kasalanan ko rin to noong araw, pinatalsik kita sa pamilya. Kaya nangyari ang lahat ng to. Kasalanan ko. Pasensya na sayo at sa nanay mo. Pero ako, hindi ako tumigil sa pagsisisi. Ngunit, Kiner. Tandaan mo lagi, kahit ano pa ang mangyari, hindi ko hahayaan na may manakit sa'yo. Kiner, kahit kapalit pa ang buhay kong to, hahanapin ko ang pinakaimportanteng ebidensya para sa'yo, mapatunayan kong inosente ka. Sir, nahanap na ang mahalagang ebidensya. Ano? Meow Meow. Nurse, ano na ang lagay? Ngayon lang nagkaroon ng malaking pagbabago ang vital signs ng pasyente. Mukhang lalala pa ang lagay niya. Kailangan ng bone marrow transplant. Sa loob ng 1 buwan, bone marrow transplant. Bone marrow transplant. Meow Meow. Hindi kita pababayaan. Kahit anong mangyari, kailangan nating hanapin ang tamang bone marrow para kay Meow Meow. Lumuhod ka, Sheng Ye. Sir, nandito na po ang mga tao. Sabihin? Ulitin mo ng buo ang lahat ng inamin mo kanina. Sir Sheng, noon, gumawa lang ako ng trabaho kapalit ng pera. Maawa na po kayo sa maliit na tao. Ang lakas mong magparatang sa aming miss. Parang gusto mo nang mamatay, ah? Sir Sheng,
May nag-utos lang po sa akin na gawin yon. Hindi ko na matandaan kung sino talaga ang taong yon. Ang natatandaan ko lang, lalaking bata siya. Parang ang apelyido niya ay Sheng. Apelyido Sheng? Sheng ano? Sheng. Sheng Jinming. Sheng Jinming. Shifu. Inom. Ayos. Simula ngayon, ikaw na ang anak-anakan ko. Tatay, huwag po kayong mag-alala. Pangako ko po, gagawin ko ang lahat para tulungan kayo. Ituturing kong si Kiner bilang tunay kong kapatid na babae. Simula ngayon, ikaw na ang pinakamatandang kuya at ikaw na rin ang nakatatandang kapatid ni Kiner. Ang kaligtasan ni Kiner, ikaw na ang bahala magbantay. Sir. Kiner, lahat ng ito, kasalanan ng papa mo. Ako ang may kasalanan. Pasensya ka na, anak. Ipaipon lahat ng pwedeng tumulong sa pamilya. Hanapan natin si Meow Meow ng Bone Marrow. Opo. Siya. Ano yon? Sir, may nangyari po. Patay na po yung referee. Ano? Ang ginamit ng pumatay ay yung lihim na teknik ng pamilya Sheng. Teknik ng pamilya Sheng? Sir, para sa akin, dapat hulihin na si Sheng Jinming ngayon. Wala nang balikan ang sitwasyon. Kahit hulihin pa natin siya, kulang pa rin sa ebidensya. Sabihan mo si Sheng Jinming. Maghintay siya sa dati nating tagpuan. Sir, masyadong delikado yan. Si Sheng Jinming matagal nang walang awa. Kung sakali man na Hindi ko na kayang ipagwalang bahala ang mag-ina ni Kiner. Para makabawi ako kay Kiner, kailangan kong makahanap ng ebidensya at linisin ang pangalan niya kahit kapalit pa nito ang buhay ko. Gagawin ko. sabi ni Sir, pumunta ka sa dati niyong tagpuan at maghintay sa kanya. See ya. Matandang hayop, ikaw ang nagtulak sa akin dito. Itong negosyo natin. Hinding-hindi ko ibibigay ng basta-basta. Along, ipatawag mo na agad lahat ng tao natin. Opo.
Kiner? Ang dami mong tiniis nitong mga taon. Lahat ng ito, kasalanan ni Papa. Ngayong nabigyan ako ng pagkakataon para makabawi sa'yo. Si Sheng Jinming, ang may kagagawan ng lahat ng ito, para lang makuha ang korona at maging pinuno ng pamilya Sheng, siya ang nagplano ng lahat. Ngayong araw, haharapin ko siya. Basta't makuha ko lang ang totoo mula sa kanya, malilinis ko ang pangalan mo. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang pinakaimportanteng anak ko. Liu Chuang, pakibalitaan mo nga kung nasaan si Sheng Jinming. Tatay? Nandito na ako. Naalala mo ba nung 18 ka, unang beses kitang tinuruan magboksing? Ming-er, may isa akong natatanging teknik, ang Hansa Punch. Nakita mo na ba yon? Hindi pa po. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Naalala mo pa ba? Siyempre naman. Siguradong naaalala mo rin yung ginawang paninira kay Kiner sa kompetisyon, di ba? Kiner. Puro na lang si Kiner. Sa puso mo, siya lang ba talaga ang importante? Ako naman, parang ginawa mo lang hakbangan niya para makalampas. Palibhasa, lagi mong sinasabi na ako ang pinagmamalaki mong disipulo. Pero pagdating sa huli, sa kanya mo pa rin ibibigay ang lahat. Ikaw ang nagtulak sa akin. Sisiguraduhin kong mawawasak ko siya. Yung ebidensyang kailangan ni Kiner, nakuha ko na, Papa. Ngayon, oras na para linisin ang pamilya. Sige. Laukao, pakiusap, lumabas ka muna. Kung ganon, lahat ng taglay ng pamilya Sheng, hindi ko na pwedeng hayaang mapasayo. Tingnan natin kung kaya mo pa nga. Anong nangyayari sa unahan? Master, may traffic po sa unahan. Gaano pa kalayo? Mga 500 metro pa. Hindi mo na kailangang sumama. Bababa na ako rito. Maganda ang suntok mo, kaso lang kulang ng konting lakas. Sa tingin ko, gusto mo pero wala ka ng lakas. Matanda ka na kasi, hindi mo na ako kaya. Tama nga, ikaw nga ang pumatay sa referee. At least alam mo na. Pero kahit anong sabihin, ikaw pa rin ang naging master ko. Kung papayag kang magdaos ng paglipat ng pamumuno sa harap ng lahat,
Ipapasa mo sa akin ang pamana ng pamilya Sheng. Baka, pwede pang pag-isipan na huwag kang patayin ngayon. Dali, pumayag ka na sa kanya. Pa, Kahit mamatay ako ngayon, kailangan kong mahanap ang kahinaan niya para kay Kiner. Imposible. Sige, halika na at harapin mo ang kamatayan mo. Dito lang talaga. Hindi ko inakalang matutunton mo talaga ako. Pero, matanda? Wala ka ng lakas. Pa. Lolo. 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 Pa. Pa. Kiner. Kiner. Chiner. Ako. Nahanap ko na. Ang ebidensyang audio na nagpapakita na pinahamak ka ni Sheng Jinming. Papa, sa wakas, matutulungan na rin kita kahit minsan. Alam ko, sa tagal ng panahon, pinipigil mo lang lahat ng haba ng loob mo. Palagi mong ininday ang bagay na yan sa puso mo. Si Papa ang may kasalanan. Patawad sa iyo. Pa, wag mo na pong sabihin yan. Miss, sa totoo lang, nitong mga taon na to, kanina pa hinahanap ni Lolo ang ebidensya na nagpahamak sa iyo. Si Lolo? Di talaga naniniwalang gumamit ka ng doping noon. Pa. Pumunta tayo sa ospital. Hindi. Pakinggan mo muna ako. Si Sheng Jinming? Mabagsik talaga at malupit. Siguradong hahanapin ka niyan para labanan. Nakipaglaban na si Papa sa kanya. Ang kahinaan niya ay tuntunin ng katawan. Naalala mo pa ba? Ang ultimate move ng pamilya Sheng? Hansan Kwan. Tama? Ipakita mong muli kay Papa. Isang round? Pwede? Pwede? Lolo. 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 Pa. Pa. Ang hirap nating magkita uli. Ang dami ko pang gustong sabihin sa'yo. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako nagtampo o nagtanim ng galit sa'yo. Hindi ako umuwi. Ayaw ko lang madungisan ang pangalan mo. Lolo. Ayoko rin na ikaw at ang pamilya Sheng mabiktima ng tsismis ng iba. Shifu, kanina lang, nag-anunsyo si Sheng. Jinming sa buong mundo. Ano, Dav?
Gusto ka daw niyang imbitahan bilang number 1 sa Daxia Boxing World para dumalo sa seremonya ng paghalili. At nais kang anyayahan para maging taga-suporta at magpakilala para sa kanya. Seremonya ng paghalili, magpakilala para sa kanya. Una, hindi siya kwalipikado sa ranggo. Ikalawa, mamamatay tao siyang pinatay ang sarili niyang guro. Gusto pa niyang baligtarin ang buong sitwasyon. C. Dahil sobrang halaga para sa kanya ang pangalan at posisyon. Sa harap ng buong mundo, ipapahiya ko siya at ilalantad. Sabihin mo kay Sheng Jinming. Harapin niya ako. Opo. Sheng Jinming, Sheng Jintao, nagbibigay galang kay Qing Shen Darren. Xing Shen Darren, bakit hindi lumuhod sa harap mo? Nagbigay galang po ako, Qing Shen Darren. Anong sadya ngayon? Salita. Pumanaw na po ang ama kong si Sheng Hong. Magkakaroon po ng Global Inheritance Ceremony bukas. Ako po ang magmamana bilang puno ng pamilya Sheng at bilang presidente ng Fighting Association. Umaasa pong makadalo po kayo, Qing Shen Darren. Oh, ang alam ko, may anak pang babae si Sheng Hong, hindi ba? Ulirang Darren, si Sheng Qin ay nagtitinda lang ng hotpot. Tumigil ka. Ako po ang may kasalanan bilang magulang. Patawarin po sana ako, Darren. At saka, hindi niyo po alam, Darren. Matagal nang pinalaya si Sheng Qin mula sa pamilya Sheng. Sa mahigit 10 taon. Ako ang namahala sa lahat ng gawain ng pamilya Sheng. Bukod pa diyan, itinuring ako ni matandang Sheng na parang sariling anak. Sheng Jinming, hayop ka. Alam mong parang tunay na anak ang turing ng papa ko sa'yo, pero nagawa mo pa rin siyang traidorin. Darren? Bukas, pupunta talaga ako. Salamat po, Darren. Sheng Jinming, bukas kailangan kitang ipahiya at wasakin ka ng todo. Nakakatuwa naman, Boss Jin. Ngayon, nasa pangalawang pwesto ka na sa Daxia Boxing Ranking. Grabe, sikat ka na talaga. Di lang yan, patay na yung matanda. Ang papa ko pa ang magmamana ng malaking kapangyarihan ng pamilya Sheng. Simula ngayon, siya na ang masusunod sa lahat ng boxing gyms dito sa Daxia. Mga kasama, Simula ngayon, sasama na kayo sa akin, sama-sama tayong susuporta at magtatagumpay, ha? Kuya Jin, si Qing Shen na mataas ang posisyon ay paparating na sa venue. Oh, Sige, Qing Shen na mataas ang posisyon. Iyan ang taong noon isang move lang, natalo ang dayuhang malakas, at naging number 1 sa boxing ranking ng Daxia. Sa halos 10 taon, siya ang hari ng laban. Narinig ko, hindi raw siya sumasama sa mga ganitong okasyon. Ibang klase talaga si Kuya Jin. Nakuha ang pagpapahalaga ni Qing Shen na mataas ang posisyon. Balang araw, tiyak na lalago ang iyong karera. Sa buong Daxia, isang tao lang ang nakakataas sa kanya. Nasa ibabaw siya ng libu-libong tao. Pero, Kuya Jin, narinig ko, itong bigating tao, wala pa sa ating nakakita sa kanya. Ang alam lang natin, siya'y may suot na kakaibang maskara. Hahaha, ayos lang. Siya, mataas ang tingin sa akin. Baka nga pagdating ng oras, magpapakita siya ng tunay na mukha. Ha. Si Papa lang ang kaya niyan. Iba, hindi mapapantayan yan. Ayo, tama. Manong, nakita mo ba kung gaano ka hindi marunong pumili? Ni hindi mo nga nakita. Yung bigating tao na yon ay mataas ang tingin sa akin. Dumating na si Qing Shen na mataas ang posisyon. Dumating na si Qing Shen na mataas ang posisyon. Sandali, ito. Bakit ikaw? Ikaw, laos na babae, tamang-tama, kanina pa kita hinahanap. Naglakad ka pa papunta dito? May mabuting landas pero di mo tinahak. Sa impyerno na walang pinto, ikaw pa ang pumasok. Mga tao? Dakpin siya. Walang galang. Ikaw. Bakit ka magkasama ni Sheng Chen?
Tay, kailangan pa bang itanong yan? Siyempre dahil sa ganda niya, naakit ka niya, kaya nandito ka para manggulo at kakampihan mo pa siya. Hindi ba ikaw aso lang ni Ching Shen Datu ang lakas mo pang lumaban sa pamilya namin? Ngayon, pati ikaw, sasabayan na rin kita. Tama ang sinabi ng anak ko. Tanga ka talaga. Dahil lang sa pagtatanggol mo sa babaeng yan. Handa kang kalabanin ang 4 na malalaking pamilya namin. Nasiraan ka na ba ng bait? Alam mo ba, kapag dumating dito si Ching Shen Datu, anong mangyayari sa inyo? Tama naman. Sa tingin ko nga, sinadya mo itong lahat. Nagkukunwari ka lang dito. Para lang mapansin ka ni Ching Shen Datu. Haha. Uy, magaling kong amiga. Hindi ko inasahan. 2. Grabe, ganito kalaki ang eksena. Sumipot ka pa talaga kung ganon? Ngayong araw na pwedeng ikaw ang maging sakripisyo ko. Kung hindi ako pumunta, sino nagbigay sa iyo ng karapatan? Ikaw ba? O baka naman, gusto mong sabihin na, ikaw si Ching Shen Datu. Paano kung ako nga si Ching Shen? Hahaha. Sinong Datu diyan na amoy hotpot bago pa gumabi? Umuwi ka na agad at gumawa ka na lang ng hotpot base mo. Ang kapal ng mukha mo, Sheng Chin, nagpapanggap kang Ching Shen Datu pwedeng mamatay dahil dyan? Sa tingin ko, may masama kang balak. Gusto mong gamitin ang pagkalaban kay Ching Shen Datu. At damay-damay ang pamilya Sheng. Mapahamak silang kasama mo. Grabe, puro tanga at ignorante talaga kayo. Alam nyo ba, kaya dumating dito si Datu para bawiin ang pangalawang pwesto sa kwentong suntukan ng masasama. At pati negosyo ng pamilya Sheng para blangkin kayo sa harap ng buong mundo. Para kayong nagdadrama lang. Hindi nyo alam, si King Shen Datu, hindi pa nagpapakita ng totoong mukha niya. Maski kailan, tanging maskara ng tanso lang ang ipinapakita niya sa lahat. Ikaw, may maskara ka ba? Oh, sige nga. Kung totoo, ilabas mo ah. Narito ang maskara ng tanso. Sinasabi ko sa iyo, kapag sinuot ko ang maskara ng tanso, yun na ang araw ng kamatayan mo. Kung totoo yan, ngayon pa lang luluhod na ako sa harap mo. O sige, bakit hindi nating buksan at silipin ang lahat? Sige, buksan mo. Buksan. Buksan, 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 buksan. Buksan. Buksan, buksan. Ginoong Jing ito. Ito ang maskara ng tanso ah. Ikaw. Ikaw pala si Ching Shen Datu. Sa lagay na to, tangang-tanga pa rin kayo. Itong tao sa harap natin, ang tunay na nangunguna sa Daxia Suntukan List sa 10 taon, walang kapantay, si Ching Shen Datu ah. Ching Shen Datu kanina, kasi hindi ko kayo nakilala. Patawad po, talaga. Oo. Alam ko na, si Sheng Jinming lang yan, ang traidor ng sarili niyang guro. Walang konsensya, grabe. Dapat lang parusahan ng mabigat. Kayo, Tay, nalantad na tayo, Tay. Anong gagawin natin, Tay? Lintek, anong nalantad? Tanga. Sinungaling ka talaga. Yung maskara ng tanso, siguradong ninakaw mo lang yan. Ikaw? Ikaw talaga. Imposibleng hindi ikaw. Masyado kang pinagkatiwalaan ni Ching Shen Datu, pero nagawa mo pa ring palihim na nakawin ang maskara niya. Tay, tama ka, Tay. Dapat patayin na sila. Umatras kayong lahat. Ngayong araw, ipagtatanggol ko si Ching Shen Datu at huhulihin ko kayong dalawa sa oras na to. Siguradong malaking tagumpay yan. Tanggapin niyo ang kamatayan. Imposible. Talagang imposible. Ito ang parehong teknik na ginamit para talunin ang dayuhang malakas na tao. Parehong-pareho talaga. Ching Shen Datu. Siya mismo ang Ching Shen Datu. Napakadaling talunin. Tay, totoo nga siyang Ching Shen Datu. Anong gagawin natin? Tay, Ano naman ngayon? Kahit siya ang una sa Daxia Boxing Ranking, pangalawa rin naman ako.
kahit siya pa si Ching Shen, dahil lang sa isang salita niya, gusto niya akong pabagsakin. Tay, Bukod pa diyan, may suporta pa ako mula sa 3 malaking pamilya. Kung gusto mo akong parusahan, dapat mo ring pag-isipan mabuti. Tay, tama ang sinasabi mo. Ano pang ginagawa mo diyan? Tumayo ka na. Halika dito. Sasabihin ko sa inyo, kahit pa sumama kayo sa kanila ngayon, parurusahan din kayo. Mas mabuti pa na magsama-sama tayo para labanan sila. Sheng Jinming. Talaga. Hanggang di mo nakita ang kabaong, hindi ka iiyak. Hindi mo ba siniseryoso? Ang Daxia Boxing Ranking, dekada ng itinatag. Sino? Ang nagtatag ng Daxia Boxing Ranking? Ikaw ba ang gumawa niyan? Oy, i-anunsyo nyo, tanggalin si Sheng Jinming sa una sa boxing ranking. ito anong gagawin natin ngayon? Dahil lang sa isang tawag niya, gusto niyang tanggalin ang ranking ko. Nakakatawa naman. Tingnan niyo mabuti. Nakikita niyo ba? Ako pa rin ang pangalawa sa Daxia. Si Jinye ay pangalawa pa rin. Ito, ano na ba talaga nangyayari? Matandang babae? Tignan na lang natin kung ano pa ang sasabihin mo. Tama? Ngayon, wala tayong magagawa kundi magsama-sama laban sa kanya. Teka lang. Jinye, tignan mo. Pangalawa, Wang Sheng'an. Tay, tignan mo. Imposible. Imposible. Paano magiging posible ito? Pangatlo, Sheng Jinming. Pang-apat, Sheng Jinming. Pang-sampu, Sheng Jinming. Pang-15, Sheng Jinming. Ang pangalawa kong Daxia, Ang pangalawa kong Daxia ay wala na. Si Jinye na pangalawa. Tinanggal na ang pangalawa sa ranking. Ito, anong gagawin natin? Walang ganitong katayuan Hindi siya karapat-dapat makasama. sa mga pamilya tulad namin. kayong dalawa ang traitor. Kung magtataksil kayo sa akin, ilalantad ko lahat ng... kalokohan ninyo. Hayop ka. Ang mga bagay na pilit mong ginagapang. Pwede ko nang tanggalin yan gamit ang isang salita. Ikaw ang may kasalanan. Ngayon, ipaghihiganti ko ang ama ko, ang ari-arian ng pamilya Sheng, at ang martial arts ng pamilya Sheng na nasa iyo. Ako mismo ang babawi niyan. Hindi mahalaga kung sino ka talaga. Basta yung matandang iyon, patay na sa kamay ko. Anong magagawa mo? Hindi pwede. Tama ang sinabi ni Sheng Jinming kanina. Kapag bumagsak siya, sigurado madadamay tayo. Ching Shen Datu, siya ang paborito ng ama mo. Hindi mo pwedeng patayin si Jinye. Tama. Siya ngayon ang tagapagmana ng pamilya Sheng. Ang nag-iisang lalaki sa pamilya Sheng. Pagsasalitaan mo siya. Wawasak ang pamilya Sheng. Oo nga. Ang ama ko. Kasama niyong lumaban at naging magkapatid sa Panata. Pinatay siya ng trader na ito. Ngayon, kakampi pa kayo sa trader na ito. Tumahimik kayo. Mga peste ng mundo ng martial arts. Sayang lang ang pagod nyo. Kung gusto nyo akong patayin, gawin nyo na. Pero sasabihin ko sa inyo, sa buong Daxia, kung may lumabag sa batas, kahit gaano ka kataas ang katayuan mo, sasama ka rin sa pagkamatay ko. Sige, gawin nyo na. Tama ang sinabi mo. Kahit gaano ka kagaling, may suporta kami ng 3 malaking pamilya. Papatuloy pa rin namin ang marangyang buhay. Oh, Ganon ba? Kiner na naman. Sa puso mo, siya ang pinakamahalaga. Ikaw ang nagtulak sa akin. Kailangan kong sirain siya. Madali kang patayin. Pero hindi mawawala ang galit ko. Pagkatapos ng 3 araw, magkikita tayo sa oktagon. Maglalaban tayo ng totoong labanan. Kung manalo ka, ang una sa boxing ranking, at ang ari-arian ng pamilya Sheng, ibibigay ko sa iyo. Pati ang titulong war god ko.
Ipapaubaya ko rin. Ipapaubaya ko rin. Nakakainis. Nagpasya na ako. 3 araw mula ngayon. Haharapin ko siya sa laban. Yin, Boss Yin. Siya si Ching Shen Darren. Kaya niyang paamuin pati si Liu Chu ang na ganyang tao. Ang galing niya, ang galing niya, hindi dapat basta-bastahin. Oo nga, sa tingin ko rin. Mas mabuti pang huwag nang ituloy. Kayong dalawang matandang bugoy, ano yung pinagsasasabi nyo? Gusto nyong masampal? Ano? Tower. Maging magalang ka. Mga ginoong punong pamilya, huwag kayong mag-alala. Ngayong araw, hindi ko lang talaga naisip. Kaya ako natalo ng kaunti sa laban sa kanya. Kung nagkaisa siya ng loob at agad akong nadakip, edi sana tapos na agad. Pero naglakas loob pa siyang isipin na sa loob ng bagyuhang ring, kaya niya akong talunin. Nakakatawa talaga. Sa loob ng 3 araw, kumpiyansa akong mananalo. Jin, Boss Jin, totoo ba ito? Huwag niyong kalilimutan. Itong bagyuhang ring, lugar to ng mga lalaki. Higit pa diyan, ako at siya, magkasabay kaming tinuruan ng iisang guro. Hindi ako papayag na mas magaling siya sa akin. Ay, oo nga pala, Lauli, sabi-sabi. May mahalagang gamot kang itinatago sa bahay niyo. Kung ibibigay mo yon, madali ko na lang. Mananalo sa laban. Pwede? Pag dumating ang oras na yon, buong dasya pa rin ang tayo ang may kontrol. Ayos, maganda yan. Tama si Boss Jin. Sheng Chin, masyado kang nagyayabang. Agad na ipag-utos na walang lalabas na balita. Bawal malaman ng kahit sino ang mga nangyari ngayon. Opo. Meow meow. Naipasa na ni Mama ang hotpot restaurant sa iba. Pagkatapos makapaghiganti si Mama para kay Lolo, magpo-focus na akong alagaan ka. Meow meow. Meow meow. Anong nangyari sa'yo, Doc? Doktor, bilisan mo at tingnan si Meow o Meow. Meow o Meow, huwag kang magpapabaya, ha? Shifu? Anong nangyari kay Meow Meow? Kailangang maaga-agang maoperahan si Meow Meow ng bone marrow transplant. Gusto kong sa pinakamaikling panahon, makahanap kayo ng match na buto. Shifu, huwag kayong mag-alala. Hahanapin ko talaga. Shifu, si Sheng Jinming yon. Mahal kong si May, narinig ko hindi maganda ang kalagayan ng pamangkin ko nitong mga araw. Hayop, kung may masamang mangyari kay Meow o Meow, dudurugin talaga kita. Sa lagay ni Meow Meow, alam mo naman siguro, hindi ko na kailangan gumawa ng kahit ano sa kanya. Ilang araw na lang ang buhay niya. Tumigil ka na, Tumigil ka nga? Ham. May ipapaalala lang ako sa iyo. Napakahirap makahanap ng match sa bone marrow ni Meow Meow. Kahit gamitin mo pa lahat ng koneksyon mo, baka wala ka pa ring makita. Ngayon, sa buong mundo siguro, ako lang ang makakatulong sa'yo. Shifu, huwag kayong magpapaniwala sa kanya. Sobrang sama ng taong yan, tiyak May. Binabalak na naman yan na kalokohan. Kahit gaano pa mapanganib o hirap, kahit 1% lang ang chance, kailangan kong iligtas si Meow o Meow. Ano bang gusto mong mangyari? Hindi ito bati na pwedeng pag-usapan lang sa telepono. Mas mabuti sigurong pumunta ka na lang mismo rito. Tingnan natin kung anong kalokohan ang binabalak ni Sheng Jinming. Patuloy lumalala ang kondisyon ng pasyente. Kailangan maoperahan sa loob ng 1 linggo. Pero, napakadalang ng bone marrow match ng pasyente. Kahit sa buong mundo, Wala ring stock. Kaya mahirap talagang magpa-opera. Bakit naman ganito? andito na si Shimei. Aba, ang sarap naman ng upo ko dito. Kaya pala si Yifu, ilang taon na ang lumipas, ayaw pa ring umalis sa pwesto. Para saan mo ba ako pinatawag?
Oh. Shimei, laging ka pa ring nagmamadali. Pero kahit mataas pa ang posisyon mo, anong silbi niyan? Napipilitan ka pa ring magpaubaya sa akin. Tay, Tama kayo. Yang tinatawag na mga bigate, wala din naman palang pinagkaiba. Sa labas, parang matino. Ngayon, wala rin. Yumuyukod sa inyo. Kung para lang sa paulit-ulit na kwento to, di na kailangan. Aalis na ako. Tumigil ka. at nagmamadali ka pa rin. Along, Dalhin mo na siya rito. Dilat mong mabuti ang mga mata mo. Itong si Xiaosong, ang bone marrow niya ay match sa anak mo. Ulat sa bone marrow test mula sa laboratorio ng patolohiya ng Yuncheng Medical College, pangalan Sheng Miao Miao HLAI 2A B Dr. Loshi gene typing. Resulta, pangalan lahat ng Miao 6 na Miao locus Songyi. ay ganap na nagtugma. tumigil ka. Shimei, mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti muna. Mag-ingat ka, baka mawalan ako ng kontrol dito. Kung manginig ang kamay ko, puwedeng dalawa ang mamatay dito. Ganito na lang. Sagutin mo muna ang isang hiling ko. Tingnan ko kung gaano kakasunod bago ko gawin ang susunod. Sige, sabihin mo. Lumuhod ka sa harap ko. Bingi ka ba? Sabi ko, lumuhod ka. Bilisan mo. Lumuhod ka na. Kung hindi, wala nang pag-asa ang anak mo. Jinye, may masama. Si Liu Chuang, may dala siyang mga tao at papunta na rito. Ano? Ba't ka natataranta? Nasa kamay ko naman lahat ng master niya. Akala mo ba, yang mga kasama niya, magagawa pang magulo dito? Hayop ka! Bitawan mo na agad! Sakto ang dating nyo. Mabutit na riyan kayo. Maging saksi kayo kung paano. Ang mataas na si Qing Shen Darren, lumuhod sa harap ko. Lumuhod ka! Lumuhod! Napaka-imposible ng gusto mo. Kung ayaw mong lumuhod, pwede rin. Panoorin mo na lang kung paano mamamatay ang sariling anak mo sa harap mo. Sheng Qin, lumuhod ka na, please. Shifu, bawal kang lumuhod. Wala siyang konsensya. Puro kasamaan lang ang alam. Shimei, mabuti pa, magdesisyon ka na agad. 3 segundo lang ang ibibigay ko. Bilisan mo, lumuhod ka na. Lumuhod ka. Sheng Jinming, ano ba talagang balak mo? Sa totoo lang, simple lang naman. Sa mismong araw ng laban, gusto ko matalo mo ako sa harap ng lahat. Kapag ginawa mo yan, palalayain ko agad ang mga bihag mo. Ang duwag mo. Yung nagwawagi lang hanggang dulo, may karapatang magsalita ng ganyan. Pero kayo, no, kita namang hindi kayo ang panalo hanggang dulo. Tandaan nyo, huwag kayong mag-arte. Kung mainis ako, paghihiwalayin ko kayong mag-ina habang buhay. Shifu, huwag kang mag-alala. Napagdesisyonan na namin. Sa mismong araw ng laban, palihim kaming papasok dito para iligtas si Xiaosong. Pagdating ng oras, kailangan mo lang talunin ang traitor na yan sa loob ng ring. Si. Mga manonood, isang mainit na sagupaan ang mangyayari ngayong gabi. Abangan ninyo. Ito na ang laban na matagal nang inaantabayanan ng lahat. Ang ikalawa sa Daxia Fist Ranking, si Jin Ye, lalabanan mismo ang tinaguriang number 1, si Qing Shen Darren. Parang nagbanggaan ng planeta. Dire-diretso ang panalo ni Jinye, dumaan sa hirap at pagdurusa, nakuha pa niya ang tunay na teknik ng Sheng family. Pero itong si Qing Shen Darren, sanay sa buhay na mararangya at komportable lang. Kung ganon, ibig mong sabihin, mas malakas si Jin Ye kaysa kay Qing Shen Darren? Hindi natin masasabi. Mga manonood, ipagbunyi natin ang pinakamainit na palakpak, ang pangalawa sa Daxia Fist Ranking. Ang kasalukuyang hari ng laban, si Jinye. Jin Ye, Jin Ye, Jin Ye, Jin Ye, Jin Ye, Jin Ye. Mga kasama, ngayong araw, ipapakita ko sa laban na ito
na ako ang pinakamakapangyarihan sa mundo ng labanan. Ayos? Ang sinasabing Ching Shen, oras na para mawala na siya rito. Ano? Plano pala ni Jinye palitan na mismo si Qing Shen Darren? Ano naman? Ganyan talaga ang mundo ng laban. Survival of the fittest. Ang malakas, siyang nasusunod. Ay, sabi nga nila, magsisimula na ang laban, pero bakit wala pa si Qing Shen Darren sa entablado? Baka natakot na. Hindi na yata siya darating. Ano? Tara, palakpakan natin. Ang kasalukuyang number 1 sa Daksha Fight Ranking, Qing Shen. Qing Shen! 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 Qing Shen, talagang dumating siya. Madam Qing Shen, grabe, dumating nga talaga siya. Aba, mukhang magiging exciting ang laban ngayon. Mahal kong Shimei, sa wakas, nandito ka na. Alam mong matalino ka, di ba? Siguro naman, naiintindihan mo kung ano ang susunod mong gagawin. Tingnan mo sila. Sobrang excited. Akala kasi nila, magkakaroon ng pantay na laban. Pero sa huli, ikaw pa rin ang matatalo sa akin. Kahit gaano kataas ang estado mo, anong silbi niyan? Nagkaroon ka pa ng anak na ganyan. Tanggapin mo na lang, malas mo lang talaga. Anak ko yan. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Naku, wag naman sanang ganyan ang usapan. Pamilya pa rin tayo. Pamilya na nga, di ba? Bakit nga ba kailangang mag-away tayo? Ganito na lang. May magandang plano ako. Pagkatapos ng laban na to, papakasalan na lang kita. Sa ganon, matutupad din ang hiling ng matandang yon. Kung mangyari iyang sinabi ko, tiyak na sa mundo ng mga boksingero, magiging usap-usapan na ang kwento natin. Ang dami mong sinasabi. Pero mas gusto ko yung pala mauna lang. Sige nga, gusto kong makita kung hanggang saan ang tapang mo. O sige, ngayon, opisyal nang nagsisimula ang laban. Simula pa lang ng laban, si Jinye na agad ang nakakalamang. Si Madam Qing Shen, wala talagang laban. Grabe ang lakas niya, hindi matalo. Itong si Madam Qing Shen, ano ba ang nangyari sa kanya? Ni hindi man lang lumalaban. Baka naman peke ito, niluluto lang. Tigil. Tapos na ang unang round. Snake, Ray, ayos ang ipinakita mo ngayong round. May talent ka pala sa pagpapanggap. Sa susunod na round, dapat matalo ka sa akin. Kung hindi, pananagutan mo ang resulta. Walang kwenta. Tumahimik ka na lang. Yung matandang yon, ang tagal akong tinuruan. May nagawa ba siya? Sa huli, namatay pa rin sa mga kamay ko. Ngayon, kahit totoong Qing Shen ka pa, ikaw pa rin ang laro ng mga kamay ko. Sa susunod na round, kung hindi ka matatalo sa akin, magbabayad ka ng mahal. Ano raw? Qing Shen daw siya. Taga siyang lehitimong anak yan, ha? Ang hina. Si Liu Chuang, bakit wala pa ring balita doon? Nakakahiya ang Sheng family. Pareho lang rin naman. Kinakatawan ko ang Sheng family. Hindi ako pwedeng matalo. Matapos ang pahinga, nagsimula ulit ang second round ng bakbakan. Shimei, ngayon, hindi ka na pwedeng umiwas. Huwag mong sabihing nang aapi ako ng babae. Sa round na 2, isang kamay lang ang gagamitin ko. Jinye, nagpa siya pang lumaban gamit lang ang isang kamay. Ang generous naman niya. Grabe, binigyan pa ng respeto si girl fighter. Tindera ng hotpot. Huwag nang idamay si tatay ko. Isa lang ang kamay ko. Sapat na para sa'yo. Sakto. Kahit ako, hindi ko kailangan mag full force. Ano raw? Isa ring kamay lang ang gagamitin niya. Sobrang kapal, walang kaalam-alam. Nagpapahiya lang sa sarili. Si Jinye, kaliwang kamay ang inilaan. Itong babae naman, kanang kamay ang pinili.
Nasisiraan na ba ng ulo ito? Halatang naghahanap ng ikapapahamak. Sige, tuloy lang. Imposible. Shimei, hanggang ngayon, di ka pa rin nakakatuto. Ikaw mismo may kasalanan dito. Tama, tapusin mo na siya. Suntukin mo. Bagbogan mo. Si Jinye, gagamitin na ang dalawang kamay. This time, paniguradong panalo na. Mahilig kang umiwas. Ano? Tingnan natin kung malulusutan mo pa tong suntok ko. Imposible. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko na. Isang kamay lang, sapat na para sa'yo. Tay, ngayon na, ito na ang pagkakataon para tapusin ang laban. Sino siya? Mukhang disciple ni Qing Shen. Bakit mukhang kawawa ang itsura? Itong taong ito, pilit na sumugod sa Jintao Boxing Gym. Nasasangkot sa panggugulo sa laban. Nahuli na namin siya. Hemp, yung sayaw mong walang kwenta, nagmatapang ka pa dito pa sa sarili naming teritoryo. Shifu? Niloko tayo! Si Xiao Song hindi pwedeng mag-donate kay Miao Miao. Laso ito. Suntukin mo nga. Kapag natuloy mo ang suntok na yan, hindi lang anak mo, pati tong tanga na to, papatayin ko. Kapag ginulo mo sila, kahit isang daliri lang, gagantihan kita ng 10 beses. Tay, patayin mo na siya. Kanina, naging kampante ako. Akala mo talaga na di kita matatalo? Dalawang magagaling na boksingero. Piniling magbanggaan ng diretso. Mas matindi at bayolente pa. Saksakan ng tindi, walang iwasan. Kumusta ang pakiramdam, Shimei? Ano tong nakita ko? Sa harapang banggaan ni Jinye at Qing Shen, si Jinye ang lamang na lamang. Nadaganan ni Jinye si Qing Shen. Alam ko namang di niya kaya si Sheng Jinming. Labanan talaga, to ng lalaki. Manalo ka kay lalaki sa octagon? Pangarap mo pa. Tapos na ang second round. Tay, grabe yung suntok mo kanina. Ang lakas. Yung nagbebenta ng hot pot, siguradong masakit yun sa kanya. Parang naglalakad sa bingit ng kamatayan. Sa huling sandali, iniligtas siya ng referee. Hay, hindi pala. Isa lang naman siyang karaniwang babaeng kalahok. Sheng Qin. Sa ilalim ng suntok ni Jinye, nawala na siya ng kinang. Nandaya siya. May tinago siya sa loob ng gloves niya. Matapos suriin, walang anumang problema sa gloves. Grabe, ang daya. Naglalakas loob talaga siyang pagbintangan si Jinye. Oo nga, pati ganyang paraan ginagamit niya pa. Kaya pala pinalaya siya ni Sheng Laoyezi. Tama, Shimei, kumusta ka? Magpapatuloy ang laban. hindi na niya kaya. Ano? Malakas na tao. Sobrang walang kwenta naman pala. Ha ha ha. Dali, lumuhod ka na at magmakaawa. Luhod na. Pag lumuhod ka, papatawarin ka na ng tatay ko. Kaya mo pa? Tingnan natin kung ilang suntok pa kaya mong tiisin. Ito ang ebidensya ng pandaraya niya. Tingnan ko nga. Shifu. Shifu.
Ikaw, may lakas ng loob kang isuplong ako? Sasabihin ko sa'yo ng totoo. Pati refere. Tao ko rin yan. Anong ipaglalaban mo sa'kin? Shifu, Alam mo ba? Ang isang martial artist hindi dapat nadadala ng damdamin. Ang emosyon, pinapabagal lang niya ng suntok mo. Sabi ng tatay ko. Nag-aaral ng martial arts para protektahan ang iba. Kung para lang sa sariling pangalan at yaman, hindi mo kailanman maaabot ang tuktok. Walang kwenta ang sinasabi mo, yung matandang yon. Dahil dito, namatay siya. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Tingnan niyo ng mabuti. Kung maglakas loob siyang lumaban, gawin niyo ngang inutil ang kanyang apprentice para sa akin. Shifu. Huwag mo na akong intindihin. Tama naman ang sinabi niya. Wala akong magagawa para sa'yo. Hindi ko rin kayang iligtas si Meow Meow. Isa akong tuluyang inutil. Liu Chuang. Liu Chuang. Totoo nga, tanga ka talaga. Dalyan nyo, dalhin na siya palayo. Nakakainis siyang tignan. May nangyaring aksidente dito mismo sa venue. Bilis, bilis, ambulansya. Shimei. Patay na ang tatay mo. Ngayon, pati ang apprentice mo, wala na ring pag-asa. Kung ayaw mo pa ring sumuko, gusto mo pang magpatuloy, ang susunod naman ay ang anak mo. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, iwan mo ang pangalan mo sa akin. O kaya naman, iwan mo ang buhay mo. Ikaw ang dapat mag-iwan ng kung ano. Ngayon, kukunin ko mismo lahat ng dapat sa pamilya Sheng. Kasama ang pangalan mo. At ang posisyon mo. Ang suntok na to ay para kay Liu Chuang. Ang suntok na to ay para kay Meow Meow. Paano nangyari yon? Ang lakas naman niya. Ang sipa na to ay para sa tatay ko. Tapos na ang round. Grabe, sobrang delikado nun. Buti na lang at napigilan agad ng referee ang laban. Kung hindi, kuna sana si Jinye. Yung laban parang roller coaster ride. Sabi ko na nga ba, ngayon ko kukunin lahat ng para sa pamilya Sheng. Hindi pwede. Pinaghirapan ko lahat. Para makarating dito, hindi ako pwedeng matalo. Hindi ako pwedeng matalo. Ito ang tunay na lakas. Sheng Qin, ngayong araw, wawasakin kita. Biglang nagbago ang sitwasyon. Si Jinye parang tangke, walang preno na sumugod sa harap, wala akong duda na dudurugin niya, lahat ng haarang. Miss, dapat manalo ka.
Ang lupit ng suntok na yon. Dahil sa suntok ni Jinye, nasira ang kaliwang tenga ni Sheng Qin. Ayon sa obserbasyon, ayon dito, apektado ang kanyang balanse. Delikado na talaga ang lagay niya ngayon. Sheng Qin, hindi mo ba sinabi kanina na kukunin mo ang lahat mula sa akin? Sino ka ba sa tingin mo? Ngayon, binulag ko ang isang tenga mo. Nawala balanse mo. Hindi sumuko si Sheng Qin. May karapatan pa si Jinye na ituloy ang atake. Ito na ang magiging finishing move. Ngayon, kukunin ko na ang ipinagmamalaki mong bilis. Tinamaan niya. Nakakatuwa. Ano kayang gagawin niya sunod? Ang lagay ni Sheng Qin sobrang pangit na ngayon. Yung pandinig at reaksyon niya sobrang grabing tinamaan. Wala na siyang pag-asa manalo. Miss Meow Meow, kailangan ka ng mami mo. Benta ka lang ng hotpot? Nagkaroon ka rin pala ng ganitong araw. Ang lahat ng para sa pamilya Sheng. Hindi mo pwedeng angkinin ng isang babae lang. Kung handa kang umamin ng mali ngayon, pwede akong magmakaawa kay Jinye. Baka pakawalan ka niya. Pero hindi pa ako talo. Anong sabi mo? Hindi pa ako talo. Tigas ng bibig mo, ah? Sige, ituloy natin to. Ngayong araw. Sasagarin kita sa laro. Mama. Gising ka na rin pala. Anak ni Sheng Qin pala to. Mukhang grabe din ang sakit. Meow meow. Mama, Mama, kasalanan ni Meow Meow, kaya ka naging ganito ngayon. meow meow. Hindi ka kailanman sinisi ni Mama. Desisyon ko to. Makita lang kita na muling nagising. Masaya na si Mama. Mama, sinabi na sa akin ni Uncle Butler lahat ng nangyari nitong mga araw. Si Meow Meow umaasa. Makita mo? Yang sakitin, siguradong gusto niyang sumuko ka na para hindi ikaw ang maglibing sa anak mo. Ay, mali pala. Yung sakitin na iyan baka hindi rin tumagal. Hindi pa natin alam kung sino ang mauuna. Shimei, dahil magkasama tayo noon, bibigyan kita ng pagkakataon magpaalam ng maayos. Tinitignan ng referee ang kalagayan ni Sheng Qin. Ayon sa patakaran, kung sobrang malala ang kondisyon ni Sheng Qin, pwedeng ihinto ng referee ang laban. Sa kalagayan mo ngayon, hindi ka na pwede magpatuloy. O kundi, talo ka agad. Hindi pa ako talo. Huwag mo na akong aliwin. Hindi ako susuko. Si Mama siguradong? Siguradong. Hindi ko gusto na mag-surrender ka. Para kay Meow Meow? Si Mama pinakamalakas. Hindi mo pwedeng talunin ang mapanlin lang na yon. Sana, matalo mo yung masamang tao na yan, Mama. At taas noo tayong lumabas ng cage. Pangako ni Mama. Ano ba to? Puro ka, pantasya pa rin. Gusto mong talunin ako? Impossible. Ngayong araw, sa laban na to, isa lang ang pwedeng manalo. At ako yon. Sheng Qin. Hindi pa siya talo. Tumayo pa siya ulit. Parang ipis, hindi mamatay-matay. Kahit anong gawin mo, diyan ka lang. Sa ilalim ng paa ko lang.
Mukhang, malaki pa, rin ang epekto ng pagkabingi ng kanang tenga ni Sheng Qin. Hindi pa rin okay ang balanse niya. Kapag ganito, sigurado, matatalo siya. Oh, bakit? Natatakot ka ba? Hindi pwedeng ganito. Huli na. Ayun na. Nauntog na ba siya sa bugbog? Hindi man lang siya nagtangkang umiwas. Mukhang talo na talaga siya. Gusto mo bang masaktan, ha? Ngayong araw, pagsasawain kita sa bugbog. Tito, Ma, anong nangyayari kay Mama? Alam ko na. Siya mismo sinadya niyang patamaan ng ganoon para mawalan ng pandinig ang kaliwang tenga niya rin. Nang sa gayon ay makahanap siya ng balanse sa katawan. Tapos na ang bugbugan, di ba? Ngayon naman, ako na ang turn ko. Sheng Qin, kahit gaano ka pa kabilis, walang silbi yan. Basta bigyan mo lang ako ng kahit maliit na pagkakataon, kayang-kaya kitang patumbahin. Ngayong araw, sa harap mismo ng anak mo, papatayin kita sa suntukan. Panahon na para gamitin ang ultimate move na yun. Ang kahinaan niya ay Itan. 2, ako point. Tay, Tai, anong nangyari sa'yo, Tai? Napabagsak si Jinye. Parang tinamaan siya ng isang suntok na nakakamatay. Ito na ang suntok na tatapos sa laban na to. Talo ka na. Ang mga gamit ng pamilya Sheng, ibinalik ko na. Linawin mo nga yung sinabi mo. Hindi ikaw ang nagbalik. Ako mismo ang kumuha. Hindi ko akalain na matapos ang napakaraming taon. Sa huli, ikaw pa rin ang ikinatalo ko. Sabi ng tatay ko noon. Ang landas ng martial arts. Una ay kilalanin ang sarili. Pangalawa, kilalanin ang mundo. Sa huli, kilalanin ang lahat ng tao. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin talaga maintindihan ang kahulugan nito. Sa totoo lang, matagal nang napagdesisyonan ng tatay ko na ibigay sa'yo ang lahat ng meron siya. Ang mga kalokohan nyo ni Sheng Jinming, matagal ko nang nalaman. Ire-report ko ito sa organizing committee. Ikaw. Ma'am, pwede po bang marinig ang opinyon ninyo? Ma'am, Oy, ma'am, pakiusap, magsalita naman po kayo kahit kaunti. Ma'am, Meow meow. Miss na kita, anak. Ako rin. Miss na miss kita, Mama. Minger ay lumaki mag-isa, dumanas ng maraming paghihirap. Dahil doon, naging matindi ang ugali niya. Hindi ko siya kailanman sinisi. Sana balang araw, maunawaan niya ang tunay na kahulugan ng martial arts. Pagdating ng araw na yon, dapat niyang akuin ang lahat ng meron ng pamilya Sheng. Ninong. Nagkamali po ako, Minger. Isang laban ito na sobrang matindi at hayagan. Sa huli si Sheng Qin pa rin ang nanalo. Alam ko na po. Si Mama talaga ang pinakamatibay. Mas malakas pa si Mama kesa kay Meow Meow. Kahit konti lang. Balang araw, gusto ko ring matutong makipagsuntukan katulad ni Mama. Sige, pangako yan ni Mama sa'yo. Tay. Wala ka bang masama, Tay? Tay. Tay, hindi ako papayag, Tay. Kami po. Tumigil kayo. Ako. Talo na ako? Lupaypay na talo na talaga ako.
Ginoong Sheng Jinming, Ginoong Sheng Jinming, ano po ang masasabi ninyo? Sa pagkatalo ninyo ngayon, at tungkol naman po sa naunang pananakit kay matandang Sheng na naging dahilan ng malubhang pinsala at pagkamatay niya, meron po ba kayong nais sabihin? Talo na ako. Shengkin, kahit papaano, kami ay kapatid sa buhay at kamatayan ng tatay mo. Bakit kailangan mong maging ganyan kasalbahe? Tama. Kung palalayasin mo kami, hindi na namin alam kung paano magpapatuloy sa nalalabing buhay namin. Sige na, wala nang saysay ang paligoy-ligoy. Desidido na ako. Sa sandaling to, kayong tatlo ay itinatapon ko mula sa asosasyon ng pakikipaglaban. Mula ngayon, wala na kayong anumang kaugnayan sa pamilya Sheng. Miss, kakarating lang ng balita. Yung tunay na compatible sa bone marrow ni Miao Miao, hindi si Xiao Song, kundi si Sheng Jinming. Ngayon lang siya nagkakonsensya at pumayag na mag-donate ng bone marrow para maligtas si Miao Miao. Ang 8 pangunahing tagapamahala ng pamilya Sheng ay buong galang na tinatanggap ang pagbabalik mo sa association. Si Sheng Jinming ay natanggap na ang nararapat na kaparusahan. Sa mga tauhan niya, kayong 8 lang ang pinili kong maiwan dahil sa kabutihan ng puso nyo at hindi kayo sumama sa masasama. Sana mula ngayon ay manatili kayong ganyan. At huwag manggugulo o aapi ng mga mabubuting tao. Tutuparin po namin ang mga tinuro ni Miss. Meow meow. Alam mo ba bukod sa mga suntok at galaw, mas mahalaga ang isang bagay na nakita ko sa lolo mo. Ang kaluluwa ng tunay na mandirigma. Ano yon? Kabutihan. Lahat ng tao ay may kakayahang magmahal at maawa sa kapwa. Yan ang tamang landas na dapat tahakin ng bawat isa.